Basta kay Zero dyan, ibang klase. Let's go! Ayan, so for this video, pag-uusapan naman natin kung paano natin gagamitin ang step method. So same problem ito nung ating direct method pero different method na, step method na tayo. So again, kung i-recap natin yung step method, si step method ay para siyang hybrid ng direct tsaka ng algebraic method. So hybrid siya, no? Para siyang direct pero para rin siyang algebraic or reciprocal. Mas realistic siya kaysa sa direct method kasi sa step method, partially nire-recognize niya yung relationship ng supporting department. Kasi although hindi siya mutual, kasi pag tapos mo nang i-allocate yung isang support department, wala na, eliminated na siya. Tapos may ranking siya, no? Si direct method kasi, di ba wala. Wala siyang relationship na kino-consider or nire-recognize between or among support departments. Dito kahit paano meron, yun nga lang, after i-allocate yung cost, eliminated na siya. Hindi na siya kasali sa kasunod. Okay, so basahin natin. Data for ASE Corporation illustrate the three methods of allocating budgeted support department costs. So ASE has two operating departments. Meron siyang producing A, producing B. Yan. ASC support departments are corporate administration, human resources, and maintenance. So ito yung service 1, service 2, tsaka service 3, service departments. Budgeted costs of each support departments are first allocated to each operating division using three methods of allocation. So yun nga, i-allocate natin. So again, ito na yung mga basis of allocation. Administration cost based on pesos of assets employed. Human resource based on number of employees. Maintenance based on machine hours. So apply naman natin ngayon yung step method. So si step method, once na na-allocate mo na yung cost ng unang service department, eliminated na siya, hindi na siya kasama sa kasunod. So service 1, service 2, service 3, producing 1, producing 2. Ganito ang idea niyan, no? Merong isang babanggitin ng problem na uunahin mo. Halimbawa si service 1, bibigyan mo yung dalawang service department, pati na rin si producing 1 at producing 2. Pagkatapos nun, eliminated na siya. Si service 2, dahil eliminated na si service 1, hindi na natin siya bibigyan. Si service 3 na lang. Halimbawa siya ang kasunod. Then producing 1 and producing 2. After that, yung cost ng service 1, nakasama na kay producing 1, producing 2, service 3. Okay? So totally wala na to. Then si service 3, meron na siyang 1 and 2, tapos may sarili pa siya, i-allocate niya yan kay producing 1 tsaka kay producing 2. Okay? So, yun. I-apply natin siya. Again, pag magsasagot ngayon ng ganyan, I suggest na ilatag niyo muna lahat para hindi kayo malito. Yung admin, yung HR, yung maintenance, producing A, and producing B. Tapos, yung kanilang mga cost, ulitin natin, 3 million, 250,000, 600,000, 4 million, and 2 million. Okay? So, i-total ninyo yan. Tapos, yun yung magiging basehan natin kung tama yung sagot natin sa dulo. 9,850,000. Tapos, B, B tuloy. A, HR, and M. So, at this point, kailangan nating malaman kung anong unahin. So, gawin na lang natin siyang, ito yung sunod-sunod. 1, 2, and 3. Again, i-mention ng problem yan. Otherwise, mahirap, no? Kaya lang, merong ibang mga references na nagsasabi kung alin yung service cost na mas malaki yung kanyang cost, yun ang uunahin. So, based on amount. Pero kung may sinabi naman yung problem na kung ano yung department na support ang uunahin, yun ang susundin natin. Okay? So, meron lang ibang mga references na pag walang sinabi ang problem, gamitin natin yung kanyang amount. Whichever support department has the highest amount, siya yung uunahing i-allocate. Then, descending tayo, pababa na. So, at this point, siguro, mag-assume tayo na ito yung una, si administration, pangalawa si human resource, pangatlo si maintenance. Okay? So, yan.
So, unahin natin si administration. So, tatanggalin natin sa kanya. Tapos, sabi nga, based on pesos of assets employed. So, dito tayo titingin sa column ng pesos of assets employed. So, dahil hindi siya kasali at siya nag-allocate, wag mong papansinin yan. Itong apat ang papansinin mo. Okay? Step method, kasali yung dalawang support department. Si direct, hindi, di ba? So, 14 plus 16 plus 30 plus 20 equals 80 million. So, 14 divide 80, 17.5%. 16 divide 80, 20%. 30 divide 80, 37.5%. And 20 divide 80, 25%. So, ito ngayon yung ating basis of allocation, yung percentage natin. So, again, this is 17.5%. This is 20% kay maintenance. Producing A, 37.5%. Producing B, 25%. So all you have to do now is allocate 3 million times 0.7175, 525,000. Okay? Next, 3 million times 0.2, 600,000. Next, 3 million times 0.375, 1,125,000. And then, 3 million times 0.25, 750,000. So, total mo yan para sure tayo. 525 plus 600 plus 1125 plus 750. 3 million. So, zero dapat yan. Kasi nilipat mo lang siya. Next, si HR daw ang kasunod. So, ngayon, dahil meron ng napuntang cost si HR galing kay admin, hindi na 250 lang ang iyong i-transfer, kundi pati na rin yung galing kay unang service department. So, 250 plus 525. So, 775 ang ating i-allocate para maging zero siya. Okay? Para maging zero. Okay? Yan. So, ano bang basis ng human resource? Sabi, number of employees. So, dahil wala na to, hindi to kasali, eliminated na, at dahil si human resource ang mag-allocate, hindi rin siya kasali, si maintenance, producing A at producing B ang magkakasama. 20 plus 64 plus 16. 100. Yan, employees. So, 20%, 64%, and 16%. So, ngayon, si maintenance daw ay 20%. Si producing A ay 64%. Si producing B, 16%. Ay, sala. Okay? Yan. So, again, allocate na tayo. 775 times 0.2. 155,000. 775 times 0.64. 496,000. Then 775 times 0.06. 46,500. So, total natin para sure, 155 plus 496 plus 46,500. Ay, kulang ako. Teka. 16 pala. Sorry, 16. Yan. Burahin natin ito. 6% ang nagawa ko. Okay. 775 times 0.16. Yan. 124,000. So, 155 plus 496 plus 124 is 775. So, 0 yan. Na-allocate na natin siya. Then, finally, si maintenance na. Meron na siyang napunta, meron na siyang galing kay admin, meron siyang galing kay HR. So, kasama siyang i-allocate 600 plus 600 plus 155. So, ito ngayon yung total amount na i-allocate mo. 1,355,000 para maging zero siya. Okay? So, balik tayo dun sa allocation. Si maintenance ay based daw sa machine hours. So, ngayon, obviously, wala namang machine hours na ginagamit.
So, hindi sila kasama sa allocation. So, natitira na lang producing A tsaka producing B. Okay? So, again, ang reason, hindi kasama si A, si admin kasi eliminated na. Hindi kasama si HR kasi eliminated na. Hindi kasama si maintenance kasi siya nga yung ina-allocate. So, ang kasama na lang mga producing. So, 258 plus 64,500, 322,500. So, kunin mo yung ratio, 258 divide 322,500, 80%, and this is 20%. So, again, 80% kay producing A and 20% kay producing B. So, this is 1,355 times 0.8, 1,084,000. And then 1,355 times 0.2, 271,000. So again, i-total natin yung lahat ng napunta kay producing A tsaka kay B, pati na rin yung sariling cost niya. 4 million plus 1,125 plus 496 plus 1,084. 6,705,000. Then the other one, 2 million plus 750 plus 124 plus 271 is 3,145,000. So total natin yung dalawa, it should be same. So plus 6,705,000, that is 9,850,000. So same siya dun sa total cost ng limang departments. So medyo mas may challenge siya as compared sa direct kasi lahat ay binibigyan mo then paunti-unti nauubos yung service department. Pero again, as long as yung tama yung ratio mo, okay naman yan. Okay? Compute ka lang ng compute. Okay? So, yun lang. Again, practicein mong mag-solve ng sarili para at least ay nagigets mo siya paunti-unti. So, sure ako magigets mo yan. Basta tsagain mo lang. Okay? So, yun lang. At hopefully, nakatulong tayo tungkol sa step method. Again, ingat kayo palagi. Bye-bye!